dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Ako nga po pala si Jonathan, but please call me Nathan. 2 taon na po akong may tinatago na anak mula sa girlfriend ko. Sinikreto ko po ang lahat at ayokong malaman niya ang katotohanan. Meron po akong nabuntis na childhood friend ko habang nasa 5 taon na ang relasyon namin ng girlfriend ko. Madali kong naitago sa kanya yung tungkol sa bata dahil isa po siyang flight attendant. Madalas wala siya. Kasi para na rin siyang OFW. Kaya itong babaeng nabuntis ko, pinakiusapan ko na wag sasabihin sa girlfriend ko. Ayokong malaman niya yung tungkol sa bata. Ibibigay ko lahat ng kailangan ng bata, pati ang mga pangangailangan niya. Basta itago niya lang ang sikreto namin. Pumayag naman siya. Pumayag siya dahil sa 2 years, walang nalaman yung girlfriend ko. Kaya lang DJ Lindsay, habang tumatagal, hindi lang mga pangangailangan ng bata ang hinihingi niya. Gusto niya magstay ako ng weekend sa kanila para daw mas madalas kong makasama yung anak namin. Pero sa totoo lang, ako ang gustong makasama nung babae. Di ko naman alam na over time, na-develop ang pagmamahal niya sa akin. Hindi na lang pala simpleng obligasyon ang meron kami para sa bata. Dapat daw madalas kaming magkasama dahil hahanapin at hahanapin ng bata ang mga magulang niya. DJ Lindsay, hindi po ako pumayag dahil ang usapan namin, yung obligasyon ko ay yung bata lang. Kaya ko ibigay ang lahat sa bata. Pero yung mahalin yung babae, hindi ko kaya. Hindi talaga. At dahil sa hindi ako pumayag, tinatakot niya
ako na sasabihin niya raw sa girlfriend ko ang totoo. Nung una, alam ko eh. Alam kong kaya niyang i-message yung girlfriend ko. Nakita ko kasi na naghahay at nag-hello siya doon sa girlfriend ko. Pero yung huling message sa akin ni GF habang nasa ibang bansa siya, bakit daw biglang may nag-send sa kanya ng picture ng baby? Alam ko na anytime sasabihin na nung babae sa girlfriend ko yung tungkol sa bata. Alam mo, gusto ko na siyang unahan eh. Pero paano ko ba sasabihin sa girlfriend ko? Lalo na't madalas siyang wala dahil sa trabaho niya. Hindi naman kami nagkakausap madalas. Di ko alam kung paano. Ayoko naman na malaman pa niya mula dun sa babae na yun ang totoo. Iniisip ko rin na siguro pagbigyan ko na lang yung babae. Tama ba na doon na lang ako magstay habang hindi ko pa nasasabi ang totoo sa girlfriend ko? Para lang hindi na lumala yung sitwasyon. Para lang hindi na lumaki yung gulo. Pinaplano ko nang sabihin sa girlfriend ko yung tungkol sa bata pagbalik niya. Pero natatakot ako na baka itigil niya na ang relasyon namin once na malaman niya. Hindi po ako handa doon dahil mahal na mahal ko ang girlfriend ko. DJ Lindsay, tulungan niyo po ako. Ako po muli si Nathan. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Check your time. 13 minutes. Makaraan po ang last 9 ng umaga. 9:13 on the clock. Ikaw pa rin pa'y nakikinig sa istasyong same pero iba. Yahoo! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo Lindsay mo all the way till 11 in the morning. Mahirap kasi. Bakit ka kasi nagtatago ng sikreto kung mahal mo yung tao? Bakit kasi hindi mo pa sinabi sa kanya nung una pa lang kung ano yung lagay mo, 'di ba? Kung ano ba yung katotohanan sa pagkatao mo. Yan ang problema sa atin, 'di ba? Minsan sa kagustuhan natin na hindi magkagulo, 'di ba? Tinatago natin yung mga essential na bagay mula sa taong mahal natin, 'di ba? Wow! Na akala natin hindi siya makakaapekto, akala natin forever na natin siya magiging sikreto. Pero ang katotohanan ng buhay is walang sikretong hindi nabubunyag. Diba, no? Ate Lorna. Si Ate Lorna Catilo. O, sabi dito, babati naman sina Ate Merly Mayo, Juvima Chris, Ludi, Lorna, Rovicel, and Mommy Tess Ibanga. Salamat. Hello po sa inyo dyan. Mabuhay kayo. Ayan, 'di ba? Walang sikreto na hindi nabubunyag. Kaya kung ako sa iyo, 'di ba? Dapat sabihin mo na 'yan. At saka ang pangit ng feeling na bina-blackmail ka, 'di ba, ng tao just because meron siyang nalalaman na sikreto about you, gagamitin niya na 'yon para lang makuha lahat ng gusto niya. Which is against your will. Ayaw natin ng ganun. 'Di ba yung napipilitan ka lang dahil meron kang kailangan na gawin para sa kanya. Pero alam mo yon, hindi gusto ng puso mo at ng damdamin mo at ng buong pagkatao mo yung gagawin mo.
Diba? Although, kailangan naman din talaga na makasama ka nung bata dahil ikaw naman talaga yung biological father niyan. Pero mas maganda siguro kung hindi siya, alam mo yun, hindi kapilit na gawin yun. Diba? Kasi kumbaga, kaya mo lang gagawin. Okay ka naman to provide for the kid, diba? Pero yung tipong pilitin ka na, dapat dito ka magstay. Oo, kasi alam mo na may gusto sa'yo yung babae, diba? Wow! Feeling ko kung para sa bata lang, go ka Pero yun, hindi mo kasi mahal yung babae. Kaya yun yung problema. Diba? Hindi mo mahal yung babae. Bakit mo kasi chinorba? Din Medyo makati ka din Sabi ko sa'yo Ay nako, sabi ni Cheche, naku, tukmol ka. Gusto ko yung tukmol ka. Sa tingin mo, pogi ka na sa lagay na yan, hiwalayan ka sana ng girlfriend mo. Deserve mo na maging mag-isa. Biruin mo, handa mo itago yung anak mo na dugot laman mo, wag lang masaktan yung girlfriend mo. Sa tingin mo, hindi masakit sa part ng ina ng bata yan or mismong bata? Sa tingin mo, hindi masasaktan yung bata? Makasarili ka masyado. Achuchu? Diba? Ay, galit na galit, be. Kung ang sarili mong anak, sigurado ka ba na hindi matatanggap ng girlfriend mo yung sarili mong anak? O diba? O baka naman dahil sa FA siya, kaya ayaw mo lang pakawalan yung girlfriend mo. Ay! May ganong anggulo. Oo, kakaloka na. Sabi naman ni Dennis, karma mo yan, cheater ka kasi. Unahan mo na yung babae, magsabi ka na sa girlfriend mo. Yaan mong yung girlfriend mo ang mag-decide kung bibigyan ka niya ng second chance or hindi na. Sabi naman ni Rusty, maling-mali ka na sa desisyon mo, una pa lang, kaya wag kang magkakamali pang makapag-stay dyan sa babae at baka ano pang mangyari, magka-baby number 2 pa kayo. Actually, no? Ang sama-sama naman ng ginawa mo, tinago mo talaga yung bata sa kanya, maling-mali na yun. 'Di ba? Kaya kung mahal mo talaga ang girlfriend mo, sabihin mo yung totoo sa kanya. Oo, mahirap pero kaming mga babae, mas matatanggap pa namin kung sa inyo galing ang katotohanan. 'Di ba? Hindi sa iba pa namin malalaman. Alam mo, so true. 'Di ba? Kahit siguro naman hindi babae 'di ba? Babae man o lalaki. Kapag sa iba nalaman kung ano yung juice, 'di ba? Kung ano yung juice ng isang bagay, tapos hindi sa'yo sinabi nung taong nagsasabing, I love you so much, mahal na mahal kita, habang buhay kita nga alagaan. Pero nagsinungaling sa'yo, be, nasa ng pagmamahal dun, ha? Wala, nasa kanto, nagtatago. 'Di ba? Sabi naman ng mga pangga natin over Facebook, facebook.com/energyfm1067. Ano nga bang masasabi ninyo dito? Ano bang take ninyo dito? Sabi ni Mary Jane, hoy, ang unfair sa girlfriend mo niyan. Sabi naman po ni Yoli, di kasi nag-ingat kaya ayan, yung bata ang kawawa dyan sa ginagawa mo. Sabi naman ni Echo, good morning DJ Lindsay and Baby Toby. Oh, good morning din sa'yo. Kamusta ka naman? Rowell, the truth will set you free. Oh, that is so true. Energy. And sabi ni Vance, katotohanan ang magpapalaya sa bayan. Hoy, hindi ka magiging presidente ng Pilipinas. Mary Jane Gamale, good morning DJ Lindsay, pa-shoutout po, lagi ako nakikinig sa inyo, first time ko lang mag-comment dito. Naasan ng comment mong matino dyan, be? Oo, anong masasabi mo? Hello sa'yo, Mary Jane Gamale. Mary Jane, kaano-ano mo yung love attraction ni love interest ni Spider-Man? Mary Jane. Sabi naman ni RJ Kim, selfish ka, sarili mo lang iniisip mo, be fair sa jowa mo and face the consequences. True. Yahoo! So true, pare. Sabi dito ni Echo, una pa lang dapat sinabi mo yung sikreto mo, 'di ba? Hindi mo na dapat pinatagal. Kasi kung mahal mo yung jowa mo, wala ka dapat tinatago sa kanya. Hello, 2 taon, kawawa naman yung mararamdaman. Ano na lang mararamdaman ng jowa mo? Tama. Sabi naman ni IZ, uy, bago to, ha? Hi, welcome to Energy FM. Kausapin mo na si GF, then pag uwi niya, kung matanggap niya, better. Pero kung hindi, mag-move on ka na. Hello, DJ Lindsay, good morning. Hello po sa lahat ng mga taga-Doral ko, especially to Eileen, Begina, Ella Agapito, Kay Diaz, and Kiel na tagaluto ng rice namin. Hello! Musta kayo dyan? Sorry. Si RJ
Raj naman, kung may anak ka sa una, siguro dapat maging transparent ka if ever papasok ka sa isang relationship para malaman mo kung totoong tanggap ka ng buo ng jowa mo. The truth will set you free. Alam mo, ako naman, ang masasabi ko naman dyan, tulad ng sinabi ng mga pangga natin, no, una't-una pa lang, hindi ko kasi nakikita yung point na sinasabihan mo yung isang tao na, I love you, mahal na mahal kita, kahit anong mangyari, forever and ever tayo. Pero meron kang tinatago na sikreto. And yung sikreto naman na yun, hindi naman madilim na sikreto. It's actually a life. Anak mo yun. Alam mo, yung ibang tao nga proud na may anak na sila. Di ba, doesn't matter kung kasal sila dun sa tao na naanakan nila or in good terms sila, co-parenting sila. Proud sila sa bata. Wow! Pero ba't ikaw, yung bata yung pinag-uusapan natin na bakit ikaw tinatago mo siya? Well, I do understand na iba-iba naman tayo ng konsepto at iba-iba din tayo ng mga judgments sa life. Pero tulad nga ng sinabi ng ibang commenters natin, mas malalaman mo kung talagang genuine yung pagmamahal sa'yo ng taong sinasabing mahal ka kung tanggap niya everything about you, even yung mga bagay na dumating sa buhay mo nang wala pa sila. Gets mo? Mga bagay na in the past na hindi mo na pwedeng baguhin. Diba? Tulad ng yan. Mayroon ka ng anak sa pagkabinata. Diba? Tsaka hindi na naman yan bago, be. Oo, hindi ka naman nag-iisa sa mundong ito. Diba? Hindi yan hindi yan may kakaibang case. Ang dami-dami ng lalaki na ganyan. Pero what keeps you from telling your girlfriend the truth about your kid? Diba? So, again, iba-iba tayo ng judgment. But if I were you, sabihin mo sa kanya kung ano yung totoo. Diba? Wag mong hayaan na yung babae pa na yun ang magsabi sa girlfriend mo. Kasi ang pangit ng dating. Kasi kapag ikaw yung nagsabi sa kanya ng katotohanan na, baby, I have to tell you something. Pasensya ka na, matagal kong tinago sa'yo to, but now, handa na akong sabihin sa'yo ang totoo. Meron akong anak. I'm sorry, it took me so long before telling you this, but now, mahal na mahal kita kaya sinasabi ko sa'yo. I don't wanna keep secrets from you. I don't wanna hide anything from you anymore. I can't handle this anymore. Meron na akong anak. Wow! Versus, iba yung nagsabi doon sa girlfriend mo. Ano sa tingin mo yung dating nun sa girlfriend mo? Yari ka. It's either hindi ka na niya kakausapin kahit kailan or murahin ka niya pagbalik mo. Diba? Yan lang yun negative aawayin ka niyan. Sigurado, sasama yung loob niya kasi bakit siya nagtago sa akin yung sikreto niya. Sabi niya, mahal niya ako. All this time, pinagmukha mo kong tanga. Hoy, bakit may bumubusina? Diba? So sabihin mo sa kanya yung totoo. Yun lang yun. Ay nako, sabi dito ni Dorotea, wala na, sira na siya, hindi na siya tatanggapin ng girlfriend niya. Sabi naman ni Choyams, malakas ang feeling mo kasi kuya, kawawa ang bata, bigwasan kita dyan Oo. Cheater ka kasi, ha. Sabi pa dito, malay mo may sikreto BF din si girlfriend sa abroad. Ito naman, binigyan mo naman ng ibang twist yung story natin. Malay mo may tinatago din daw yung girlfriend mo sa'yo, di ba? So, it's quits. It's a tie, di ba? So, ang bottom line is, always tell the truth. Kung hindi mo man kaya sabihin agad ang katotohanan, find time, find an opportunity or create an opportunity. Gumawa ka ng paraan para masabi sa kanya ang katotohanan. Wow! Kasi it hurts the most kapag ibang tao pa yung nagsabi sa'yo ng totoo. Diba? Habang sinasabi mo dyan sa taong yan na mahal kita. You know, love is hindi lang about kilig, hindi lang about, the comfortable moments na magkasama kayo. Love is all about the uncomfortable situations na pwede ninyong harapin together. Love is about talking to each other kahit na hindi kaaya-aya yung topic. Diba? Kahit annoying yung topic. Wow! Love is like that. Embrace everything about the person. Past, present, and future niya. Diba? Kung talagang mahal mo yung tao. Malalaman mo yan kung mahal ka rin niya talaga. Kung matatanggap ka niya. At masasabi mong mahal mo siya kung sasabihin mo sa kanya ang katotohanan about yourself, your past, and your present.
9:24, tutok lang. Open